May stable na business, matatag na kumpanya, maraming empleyadong natulungan, napatayo ang sariling bahay at na-afford ang dream car and house. Ito ang estado ng buhay ni Juan at Pedro. Sila ay pareho ng successful sa buhay. Magkaedad sila at parehong galing sa hirap. Kaso lang ay mas maagang nakamit ni Pedro ang pangarap niya 10 years earlier kesa kay Juan. Marami kasing qualities at habits si Pedro na nakatulong sa kanyang magtagumpay sa buhay sa mas maagang panahon. Kaya ngayon ay mas relax na siya kahit 45 years old pa lamang siya. May mga habits naman si Juan na nagpabagal sa kanyang journey. Sa video na ito ay babahagi namin sa inyo ang 6 na habits na magde-delay sa iyong success. Panoorin hanggang dulo dahil ang number 6 ang pinakaimportante sa lahat at may malaking impact sa iyong success journey. Number 1, procrastination. Ang procrastination ay ang pagde-delay at pagpapabukas ng mga bagay na kailangan mong gawin. Ito ay magkakaroon ng masamang epekto sa iyong productivity, time management, mental health at iba pa. Kadalasan, ang dahilan kung bakit ka nagpo-procrastinate ay walang motivation o inspiration, pagiging perfectionist, walang disiplina sa sarili, maraming distractions, hindi marunong mag-manage ng oras at takot magkamali. Ano ba ang maaari mong gawin para ma-overcome ang pagpo-procrastinate? First, create a to-do list. In order for you to know the things you need to accomplish, list them down. Malaking tulong ang pagsusulat para hindi mo malilimutan kung ano nga ba ang mga dapat mong gawin. I-organize mo din ang mga tasks na ito according to the most important to the list. Mag-set ka rin ng deadline sa bawat task para alam mo kung hanggang kailan mo ito maaaring gawin. At para na rin may basis ka kung gaano katagal lang ang gugugulin mo sa isang task at hindi maubos ang lahat ng oras mo dito. Second, break big task into smaller task. Minsan ay na-overwhelm tayo sa dami ng ating gagawin. Kaya makakatulong kung i-breakdown natin ang malalaki at mahihirap na task sa maliliit na task para unti-unti natin itong matapos. Third, create a productive environment. Iwasan ang mga distractions at gawin mong malinis ang iyong workspace to the best of your ability. Once nasanay kang gawin ang mga ito, madedevelop mo na ang habit ng pag-iwas sa procrastination at gagawin mo na ang mga importanteng bagay kaagad without wasting time. Number 2, negative self-talk. Si Juan ay mahilig talagang i-down ang sarili niya kahit estudyante pa lang sila ni Pedro. Samantalang si Pedro ay confident at laging positive ang outlook sa buhay. Ang negative self-talk ay hindi talaga makakatulong sa iyo dahil nakakaapekto ito sa iyong self-esteem, self-confidence, personal growth at progress. Ilang halimbawa ng negative self-talk ay pag-a-assume na negative agad ang resulta ng iyong task, blaming yourself for things beyond your control, always comparing yourself to others, focusing on negative aspects kahit madami namang positive na nangyayari, assuming that people always talk negative behind your back. Naghihinder ito sa iyong success dahil mas lalo mong naa-attract ang negative energies. Dahil ika nga sa quote, what you feed your mind becomes your reality. So from now on, try to be aware of your thoughts. Replace them with positive ones and evaluate your reactions on some situations happening in your life. Pwede mo ring sanayin ang sarili mo na magkaroon ng affirmation habits and practice positive self-talk. Number 3, lack of goal setting. Ang kawalan ng clear goals ay ang dahilan kung bakit marami pa din ang naliligaw at nawawalan ng direksyon sa buhay. Wala ka kasing specific image sa iyong isip kung ano ba ang future na gusto mong makamit, kaya wala ka ring mga hakbang na ginagawa. Bagkos ay walang kabuluhan ng mga ginagawa mo dahil sa kawalan ng purpose. Ang pagsaset ng goal ay crucial sa personal growth and personal development. Nagkakaroon ka kasi ng clarity, focus, progress, resilience at long-term vision. They also serve as your guide kung ano ba ang mga hakbang na dapat mong gawin. And at the same time, they serve as a powerful tool sa pagkontrol ng iyong buhay. Maaari mong i-apply ang goal setting sa career goals, personal goals, financial goals, health goals, business goals at iba pa. Kung hindi mo pa alam ang mga steps kung paano mag-goal setting, baka makatulong ito sa iyo. Number 1, identify your goals. Malinaw dapat sa iyo ang gusto mong ma-achieve. Number 2, SMART goals.
Dapat ito ay specific, measurable, achievable, relevant at time-bound. Pwede mong panoorin ang aking nagawang video tungkol dito. Number 3. Break it down. Divide big goals into smaller, manageable steps. Number 4. Prioritize. Unahin mong mag-focus sa goal na merong mataas na impact para sa'yo. Number 5. Write it down. Number 6. Plan of action. Gumawa ng malinaw na plano na may deadline para masiguro na meron talagang matatapos. Number 7. Stay persistent. If the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Number 8. Track progress. Monitor your progress at mag-adjust kung kinakailangan. Number 9. Celebrate wins. Bigyan ng reward ang iyong sarili para ma-enjoy mo ang proseso. Number 4. Fear of failure. One reason kung bakit nahihirapan ka mag-succeed ay dahil takot ka mag-fail. Pero sa katotohanan, ang pag-iwas sa failure ay pag-iwas din sa growth at success. Kung ayaw mong mag-fail, ibig sabihin ay ayaw mo ding mag-succeed. Dahil in order to attain success, you will really experience mistakes, hardships, and failures along the way. Dahil takot kang mag-fail, takot ka rin gumawa ng desisyon, ng hakbang, at ng risk. At kung hindi ka handang gawin ang mga ito, ay wala ka talagang patutunguhan dahil dito nagsisimula ang journey to success. In order to overcome your fear of failure, tandaan mo ang mga ito. Failure is normal. You can always ask for help. If you're afraid, do it afraid. Give yourself permission to fail. No journey is perfect. Don't take failure personally. Number 5. Not seeking feedback. Every time na meron kang project sa school, o may task sa work, o may new product sa business, ay kailangan mo ng feedback. Dahil dito mo malalaman kung ano ang mga dapat mong i-improve, palitan, baguhin o i-retain. Ang feedback kasi ay perspective ng ibang tao o ng nakararami sa ating performance, outputs o strategies. Dahil dito, hindi lang puro opinion mo ang magagamit, kundi thoughts and suggestions din ng ibang tao. Besides, you cannot always rely on yourself. Kaya ang pag-iwas sa feedback o constructive criticisms ay pag-iwas din sa growth and development natin bilang isang negosyante, empleyado, estudyante o bilang isang tao in general. Feedbacks help us avoid the same mistake twice and also helps us make the best decisions next time. Dahil dito makakasave ka pa ng effort, oras at resources dahil hindi mo na kailangang ulitin ang mga mali mong hakbang. Number 6. Unhealthy lifestyle. Ang iyong lifestyle choices, including physical and mental well-being, ay may malaking role sa pagkamit ng iyong success. Ang pagkakaroon ng unhealthy lifestyle ay may malaking impact sa iyong overall productivity, energy levels, focus at mental clarity. Isipin mo na ang katawan mo ay ang kotse at ang iyong isip ay ang driver. Hindi ka makakaalis sa iyong destinasyon kung sira ang kotse mo at hindi ka makakarating sa iyong destinasyon kung hindi malinaw sa iyo ang iyong pupuntahan. Kailangan ay meron kang healthy physical and mental well-being dahil kung di ka okay physically ay di mo magagawa ang mga tasks na dapat mong gawin at kung hindi ka naman okay mentally ay hindi ka naman makakapag-isip na maayos at mahihirapan kang makafocus at ang pinaka-worst na pwedeng mangyari ay mahihirapan kang i-manage ang iyong stress at anxiety. Kaya simulan mo ng alagaan ang iyong sarili dahil yan ang katulong mo patungo sa tagumpay. Ang health ang dapat na mas priority mo kesa sa pera. Ang sabi nga sa quote, a healthy person has 1,000 wishes, but a sick person has only one. Maraming tao ang sobra kung magtrabaho to the extent na ang health na nila ang napapabayaan. Aanhin mo ang dami ng pera kung ikaw naman ay bedridden na. Mahalaga ang pagpapayaman pero siguraduhin mo na huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Sa summary, ito ang 6 na habits na magde-delay sa iyong success. Number 1, procrastination. Number 2, negative self-talk. Number 3, lack of goal setting. Number 4, fear of failure. Number 5, not seeking feedback. Number 6, unhealthy lifestyle. Sa 6 na habits na aming ibinahagi, alin sa mga ito ang nagde-delay sa iyong success? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe
sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.